Sa video na ito ay pag-uusapan po natin si Stellar or XLM. Maraming nalilito kung ano ba talaga siya. Minsan kasi tinatawag siya na stellar lumens. Pero iba pala ang stellar at iba rin ang lumens. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano si stellar, ano ang kanyang core purpose, ano ang mga key features ng kanyang network, at ano naman talaga ang papel ni XLM sa loob ng kanyang ecosystem. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano ba talaga si Stellar? Si Stellar ay isa pong network at hindi mismo ang coin. Ang coin na ginagamit po sa loob ng network ay si Lumens or XLM. Kung iisipin natin, parang si Stellar ang mismong sistema o kalsada, habang si XLM naman ang sasakyan na ginagamit para makagalaw ang mga assets sa loob nito. Si Stellar ay pwede pong maglipat ng kahit anong uri ng assets. Halimbawa, dollars, euros, bitcoin, stocks, gold, o kahit pa ibang mga digital tokens. Ang maganda po dito ay mabilis at mura ang pagpapadala gamit itong si Stellar. Kung iisipin po natin, para siyang digital na tulay or bridge na nag-uugnay sa mga tao at sa mga financial system sa iba't ibang parte ng mundo. Kapag mas maraming tao at kumpanya ang gagamit sa Stellar Network, mas lalaki po ang demand para kay XLM, kaya pwede po itong magdulot ng pagtaas ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang core purpose ni Stellar? Meron po siyang 4 na pangunahing layunin. Una ay ang bridging financial systems. Gusto po niyang pagdugtungin ang mga bangko, payment systems at mga ordinaryong tao para bang gawing kasing dali ng email ang pagpapadala ng pera. Pangalawa ay ang fast and cheap transactions. Kaya niyang mag-settle ng transactions sa loob lamang ng 3 to 5 seconds lamang at halos wala kang babayarang fee dahil sa sobrang mura nito. Pangatlo, facilitating cross-currency exchanges. Kung may nagpapadala po ng US dollar papunta sa Europe, pwedeng dumaan muna siya sa XLM bago i-convert sa euro. Automatic po ang kanyang process, kaya mas mabilis at saka mas mura. Ang pang-apat ay ang financial inclusion. Gusto rin ni Stellar na makatulong lalo na sa mga unbank o yung walang access sa bangko. Mas madali silang makakagamit ng financial services gamit ang Stellar kaysa sa traditional na sistema. Kaya kapag mas lumakas po ang adoption sa developing countries, tataas ang usage ng Stellar network. Kapag dumami po ang transactions, mas lalaki ang demand kay XLM. Ano naman po ang mga key features ng Stellar network? Yan, meron po tayong 7 rito na mga key features. Una ay ang decentralized at saka open source. Walang iisang entity ang may control dito. Open source din ang kanyang code, kaya transparent at pwedeng pag-aralan ng kahit sino. Pangalawa ay ang Stellar Consensus Protocol or SCP. Hindi po siya gumagamit ng proof of work gaya ni Bitcoin na energy intensive. Mas mabilis at mas efficient ang kanyang consensus protocol. Pangatlo, asset issuance and tokenization. Dito pwede kang gumawa ng sarili mong digital asset. Halimbawa, token po na back ng gold, stocks o kahit national currency. Pang-apat ay ang tinatawag pong Anchors. Ito ang mga bangko or payment processors na nagsisilbing tulay o bridge ng real-world assets papasok sa Stellar Network. Panglima ay ang Decentralized Exchange or DEX.
may built-in exchange itong si Stellar para pwedeng mag-trade ng iba't ibang assets ng direkta. Pang-anim ay low fees. May maliit po na transaction fee para maiwasan ang spam. At ang pito ay ang partnerships. May malalaking partnership po siya kasama sina IBM at saka MoneyGram. Ito ay para mas mapalakas ang kanyang cross-border payments. Kapag mas marami pong partnerships tulad nito, mas lalaki po ang tiwala kay Stellar. Kapag maraming gumagamit ng kanyang DEX at saka tokenization features, tataas po ang aktual na demand kay XLM. Ngayon ay ano naman po ang papel ni Stellar Lumens? Yan, meron po siyang apat na papel dito. Una ay ang kanyang utility token. Si XLM ang mismong native token ng Stellar Network. Pangalawa ay para po sa transaction fees. Bawat galaw po sa Stellar ay kailangang may maliit na bayad gamit sa XLM. Pang-apat ay ang minimum balance requirement. Kada account po sa Stellar Network ay kailangang may maliit na amount ng XLM. Ito po ay para maiwasan ang spam accounts. At ang pang-apat ay ang bridge currency. Ginagamit po si XLM bilang tulay or bridge para mas madali at mas mura ang conversion ng iba't ibang mga assets. Kung tataas po ang transactions sa Stellar Network, lalaki rin ang demand para kay XLM. Ang kanyang role bilang bridge currency ay nagbibigay po ng malaking value sa kanyang presyo. Sa kabuuan, si Stellar ay hindi lang basta simpleng crypto. Siya ay isang global financial network na may malinaw na layunin, mabilis na sistema at malalaking partnerships. Si XLM naman ang nagsisilbing backbone ng lahat ng galaw sa loob ng ecosystem na ito. Kung tataas pa ang adoption at mas maraming institution ang gagamit ng Stellar, malaki po ang chance na tataas ang demand at presyo ni XLM sa hinaharap. Pero syempre, kailangan pa rin nating bantayan ang galaw ng market dahil sa bilis ng pagbabago sa crypto industry. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.